firefighting apparatus. Commonly used sa firefighting, sa pag-rescue, ngayon those days, sa barko. So ngayon, simulan natin sa parts. Ito yung parts niya. Simulan natin sa face mask or face shield. Sa face shield, makikita natin yung rubber strap. Ito yung rubber strap niya. Visor, regulator or demand valve. This is the demand valve. And hose. Pagdating naman dito, makikita natin ang quick release coupling. Dito, sa likod na part niya, ito ang back stem o tawag back stem o backrest. Dito nakakabit ang, ito naman, ang air cylinder. Ito ang air cylinder natin na nakakabit ang air pressure valve. Ito ang air pressure valve. So ngayon, meron tayo dito sa barkong 6 liter SCBA gamit kasi minsan yung gumagamit nito, di ba kung yung paghinga, nagpapanik o kaya ano. So yun lang. Tapos sa pag-check naman, sa pag-checking naman, mag-automatic tunog yung BIWD. Ang BIWD is Pressure Indicator Warning Device. Dito makita yung pressure, kung ilang pressure ng bote, yung alarm, dito lahat. Ngayon, meron tayong tinatawag na pre-alarm na pag yung gumagamit nito, unconscious, hindi gumalaw, within 20 seconds, patunayan natin, 20 seconds, ano tayo, sa chest. Ngayon, isuot ang face mask. Okay. Right. Buwan naman. Good afternoon mga sirs. Yung i-discuss ko ngayon is yung TPA or Thermal Protected Aid. So Thermal Protected Aid is ginagamit kapag sa nahulog yung tao sa dagat or ma-prevent yung hypothermia or mga frostbites. Kasi nagpo-provide dito ng thermal, sa pangalan niya pala is thermal, init, nagbibigay ng init sa katawan ng tao para hindi malamigan yung katawan ng tao para iwas hypothermia or frostbites. So makikita ito sa rescue boat at sa lifeboat. Sa lifeboat is 3 pieces, sa rescue boat is 2 pieces. So ang daming instructions is after reading the operation instructions, unpack and spread out the thermal retardation replacements. Be unfastened and slide fastener with the zipper from outside. To stretch your legs inside respectively until your feet reaching the end. Put on the cap and fasten with the zipper from inside and tighten the locking rope to reveal your face. So para siyang immersion suit, pero pang thermal siya. Diretso siya, baliulo lang yung mukha lang yung nakalabas para yung init ng katawan, ang init ng katawan is hindi makalabas, iwas lamig. So, ano pala to, SOLAS Chapter 3, Life Saving Appliances and Arrangements. Ang topic ko pala na natalakay sa tungkol sa IEC, IEC International Show Connection. Basahin ko muna kasi hindi ko memorize. Ano yung Pacific? The International Show Connection is universal purpose of the International Show Connection is to keep standby post attachment to get connection from shore or from other ships or shipboard yung emergency fire pump, gas pump o mahina. Ito ang isang pang-natin shore to ship, ship to shore or ship to ship para magkaroon tayo ng supply dito is out firefighting. Tapos, kailangan daw siya ilagay na ito accessible and convenient. Kaya sa ating barko meron ito dalawa siya, port and starboard. Nandiyan sa report, malapit yan sa ano siya, sa Pyros box. Pag sa puerto siya, madaling kunin sa kalan na yan. Tapos, nasa regulation to siya, SOLAS requirements after chapter 2, that's 2, regulation 10.2. Tapos
Kung ang barko daw sir may 500 cross tonnage, pataas, pwede isang ano sir, may 1.6 sa. Itong para, may size pala ito. May size, standard dimension. Ang outer dimension nito is 178 mm. Inside dimension is 64 mm. Bolt circle diameter is 132 mm. Tapos ang flange thickness is 14.5 mm. Yes, sir. Tapos ano sir, yung 4 bolt 16 mm diameter. Ang length niya is 50 mm. Yun na sir. Yun lang ang alam ko sir. Nagawa nila para mag-concentrate kung saan ang focus ng presyon. Kung ang solukin sa komputasyon, galing doon sa principal pa, pwede natin yung isolate ito, magaling natin kung kasi baka mga bukas pang pulling doon ng ito na morimate o otherwise pumastik. So ito ang pinakamadali na isara. Pag sabi sila na isara niyo muna doon sa sa port, pwede na dito, sara na kagad. Dito na kagad, focus na kagad. Saan ba nang galing to mga sir? As per regulation, sa SOLAS to sir, matatagpuan sa SOLAS chapter 2-2 regulation din. Doon walang pumapasok yung fire detection, fire prevention, and fire fighting mga sir. Itong fire hose nozzle, nakakabit siya malapit sa mga fire hydrant. Tapos pag sa exposed deck, aabot siya, ang diameter niya is 65 mm sa sir, inside. Tapos pag dito naman sa accommodation, 50 mm. Ayun nga po mga sir, as per SOLAS, dapat readily accessible siya in case of fire, tapos malapit siya sa hydrant. Tapos well fitted yung nozzle niya sir, tapos yung hose, may nakalagay na rin doon sa fire hose box na spanner, tapos yung pambukas niya sir. Ready na rin tong nozzle. Tapos tignan ko lang po dito. Oh, sige. Open lang. Yan na sir, exposed decks, fire hose is 65 mm by 20 meters. Engine room 65 mm by 15 meters and accommodation spaces 50 mm and 15 meters. Saan po pagawa itong fire hose natin mga sir? Made siya sa made in China sir. Synthetic cotton and coated with latex rubber. Synthetic cotton sir para mas magaan siya at kaya niya yung pressure ng water na kayang ilabas. Tapos latex rubber siyempre para makapag-deliver ng well na magiging tubig sir para mapatay yung sugar. Alam naman natin na importante ito sir dahil sa isa ito sa mga magamit natin. Nasa din coupling.